May napapansin ka ba? Habang tumatagal, mas tahimik ang mga taong totoong umaasenso sa buhay. Hindi sila pala post ng bawat achievement. Hindi nila ipinagsisigawan ang bawat negosyo na sisimulan nila. At lalong hindi nila ipinapakita ang lahat ng meron sila. Samantalang maraming tao ang kabaligtaran. Hindi pa nagsisimula ang negosyo. Alam na lahat ng friends sa Facebook. Hindi pa kumikita ang investment, ipinagyayabang na. At kapag hindi natuloy ang plano, sila rin ang nahihiyang magpaliwanag. Kaya nga may kasabihang, talk less, build more. Sa video na ito, ibabahagi ko ang 10 bagay na mas mabuting manatiling pribado kung gusto mong yumaman. Hindi dahil madamot ka, kundi dahil may mga impormasyon na kapag masyadong maraming taong nakakaalam, mas maraming distractions ang pumapasok sa buhay mo. Kaya siguraduhin panoorin mo hanggang dulo dahil ang huling punto ang isa sa mga ugaling halos pare-pareho sa mga self-made millionaires. Number 1, huwag mong sabihin kaagad ang mga plano mo. Natural lang ma-excite kapag may bago kang business idea, investment, o malaking pangarap. Pero tandaan mo, ang plano ay hindi pa resulta. Kapag ikinuwento mo agad sa maraming tao ang gusto mong gawin, dadami rin ang opinyon na maririnig mo. May magsasabing imposible, may magsasabing sayang ang pera, at may magbabahagi ng mga negatibong karanasan ng kakilala nila. Unti-unti, ang dating excitement mo ay napapalitan ng pagdududa. Mas magandang magpakita ng finished product kaysa puro plano. Hayaan mong ang success ang unang magsalita bago ang bibig mo. Number 2, ang tunay mong kinikita. Isa sa mga bagay na hindi mo kailangang ipaliwanag sa iba ay kung magkano ang tunay mong kinikita. Kapag alam ng lahat ang income mo, nagbabago rin ang paraan ng pagtrato nila sa'yo. May mangungutang, may hihingi ng libre, at may mag-iisip na madali lang para sa'yo ang kumita ng pera. Tandaan mo, income is personal, character is public. Hayaan mong makilala ka dahil sa sipag, disiplina at kabutihan ng ugali mo, hindi dahil sa laki ng laman ng bank account mo. Number 3, kung gaano kalaki ang savings mo. Masarap sa pakiramdam kapag lumalaki ang ipon mo, lalo na kung pinaghirapan mo ito sa loob ng maraming taon. Pero hindi ibig sabihin na kailangan itong malaman ng lahat. Ang ipon ay nagbibigay ng seguridad, hindi ng social status. Kapag mas maraming taong nakakaalam kung magkano ang naitabi mo, mas marami ring maaaring magkaroon ng maling expectation sa'yo. May mangungutang, may magko-compare, at may mag-iisip na kaya mong sagutin ang lahat ng problema nila. Mas mabuting tahimik na lumalaki ang ipon mo kaysa maging sentro ito ng usapan. Kung gusto mo ng libro na talagang makakatulong sa'yo para umasenso, makapag-ipon at makapagsimula ng sarili mong negosyo, check the link in the description o sa comment section. Sana makatulong ito sa pag-abot ng iyong financial goals. Number 4, ang iyong pinakamahalagang asset. Habang lumalaki ang iyong negosyo o investments, mas nagiging mahalaga ang pagprotekta sa iyong assets. Hindi kailangang alam ng lahat kung ilang lupa ang nabili mo, ilan ang rental properties mo, o kung gaano kalaki ang investment portfolio mo. Hindi ito tungkol sa pagtatago ng yaman. Ito ay tungkol sa pagiging responsable. Kapag mas maraming taong nakakaalam ng lahat ng pag-aari mo, mas tumataas din ang posibilidad ng inggit, pangungutang at kung minsan ay mga panganib na hindi mo naman kailangan. Tandaan mo na ang tunay na mayaman ay hindi abala sa pagpapakita ng kanyang assets. Mas abala siya sa pagpaparami nito. Ang oras na ginugugol ng iba sa pagpapahanga sa social media ay ginagamit ng mga successful people sa paghahanap ng panibagong opportunity. Kaya kung mayroon kang mga bagay na pinaghirapan mong buuin, alagaan mo ito. Hindi lahat ng kayamanan ay kailangang makita para mapatunayan na mayroon ka nito. Number 5, ang bawat negosyong sisimulan mo. Hindi lahat ng business ideas ay kailangang i-post o ipagsabi sa buong mundo. Minsan sapat ng ikaw at ang mga taong direktang involved lang ang nakakaalam. Kapag masyadong maraming taong may alam sa plano mo, mas marami ring unsolicited advice ang papasok. Ang problema, kapag sobrang dami ng opinyon, nawawala ang sariling direksyon mo. Mas mabuting tahimik kang nagte-testing at nag-aaral kaysa maingay kang nag-a-announce ng isang bagay na hindi pa sigurado. Number 6, ang mga mabubuting ginagawa mo sa iba. May mga taong kapag nakatulong sa isang tao, kailangan munang i-post bago sila matulog. Kapag may naibigay na donasyon, kailangan may litrato. Kapag may natulungan na kamag-anak, gusto nilang malaman ito ng lahat. Wala namang masama sa pag-inspire sa ibang tao, pero minsan nagiging mas mahalaga na ang recognition kaysa sa mismong pagtulong. Ang tunay na kabutihan ay hindi sinusukat sa dami ng likes o comments. Sinusukat ito sa epekto nito sa taong tinulungan mo. Marami sa mga pinakamatagumpay na tao sa mundo ang tahimik kung tumulong. Hindi nila ipinapaalam ang bawat scholarship na ibinigay nila,
ang bawat empleyadong sinuportahan nila o ang bawat pamilyang kanilang tinulungan. Alam nila na ang kabutihan ay hindi kailangang ipagsigawan. Kapag ang intensyon mo ay makatulong, sapat nang alam iyon ng taong tinulungan mo at ng Diyos. Ang respeto at tiwala ng tao ay mas tumitibay kapag nakikita nilang mabuti kang tao kahit hindi mo ito ipinagmamalaki. Number 7, ang mga problema mo sa pera. Kapag dumaan ka sa financial struggles, huwag mong gawing public announcement ang bawat problema. Oo, humingi ka ng advice sa tamang tao, pero piliin mo ang mga taong may kakayahang magbigay ng solusyon. Kapag masyado kang nakatuon sa pagkukwento ng problema, minsan nakakalimutan mo ng gumawa ng paraan para masolve ito. Ang mga successful na tao ay hindi naman walang problema. Ang kaibahan lang, mas maraming oras ang ginugugol nila sa paghahanap ng solusyon kaysa sa pagrereklamo. Number 8, ang iyong next big move. Napansin mo ba ang mga matagumpay na kumpanya? Kadalasan hindi nila inaanunsyo ang lahat ng plano nila. Nagugulat na lang ang tao kapag tapos na ang proyekto. Ganon din ang mindset na dapat mong magkaroon. Kung bibili ka ng property, magbubukas ng bagong negosyo, o papasok sa isang malaking investment, hindi kailangang alam agad ng lahat. Tahimik kang kumilos, maging consistent sa ginagawa mo, at hayaan mong ang resulta ang ipakilala ka. Number 9, ang mga problema sa pamilya at relasyon. Isa sa mga pinakamalaking pagkakamali ng maraming tao ay ang gawing public ang bawat problema sa kanilang pamilya o relasyon. Kapag nag-away ang mag-asawa, alam agad ng buong Facebook. Kapag nagkaroon ng tampuhan sa magkakapatid, na ikukwento na sa mga kaibigan. Kapag may hindi pagkakaunawaan sa negosyo ng pamilya, parang gusto nilang marinig ang opinyon ng lahat. Ang problema, hindi lahat ng nakikinig ay gustong tumulong. Ang iba ay curious lang, ang iba ay naghahanap ng bagong chismis, at ang iba naman ay huhusgahan ka base sa isang kwento lamang. Ang mas masakit pa rito kapag nagkaayos na kayo, ang mga taong pinagsabihan mo ay dala pa rin ang dating negatibong tingin sa pamilya o partner mo. Kung gusto mong yumaman, matutunan mong protektahan ang kapayapaan ng iyong tahanan. Hindi ibig sabihin nito na kimkimin mo ang lahat ng problema. Kung kailangan mo ng advice, lumapit ka sa taong may wisdom, may experience, at tunay na nagmamalasakit sa iyo. Pero huwag mong gawing ugali ang ikwento ang bawat problema sa lahat ng makikinig. Tandaan mo, ang negosyo at tagumpay ay mas madaling lumago kapag tahimik at maayos ang iyong isip. Kapag masyado kang abala sa drama, nawawala ang focus mo sa mga oportunidad na pwedeng magpabago ng buhay mo. Number 10, ang pinakamalaki mong pangarap. Ang pangarap ay parang buto. Kapag itinanim mo ito, hindi mo ito hinuhukay araw-araw para tingnan kung tumutubo na. Hinahayaan mo itong lumago habang patuloy mo itong dinidiligan. Ganon din ang mga goals mo sa buhay. Hindi lahat ng pangarap ay kailangang i-broadcast. May mga pangarap na mas lumalakas kapag tahimik mong inaalagaan at sinasabayan ng araw-araw na aksyon. Darating ang araw na hindi mo na kailangang sabihin sa mundo na successful ka dahil makikita na lang nila ito sa buhay mo. Sa huli, ang pagiging tahimik ay hindi pagiging madamot o pagiging mayabang. Isa itong paraan ng pagiging matalino. Sa panahon ngayon, halos lahat gustong ibahagi ang bawat detalye ng kanilang buhay sa social media. Pero tandaan mo, hindi lahat ng nangyayari sa buhay mo ay kailangang maging content. May mga tagumpay na mas masarap ipagdiwang ng pribado. May mga plano na mas madaling matupad kapag kakaunti lang ang nakakaalam. At may mga pangarap na mas mabilis maabot kapag ang focus mo ay nasa trabaho at hindi sa opinyon ng ibang tao. Kaya bago ka mag-post o magkwento, itanong mo muna sa sarili mo, makakatulong ba ito sa future ko o gusto ko lang ng pansamantalang validation? Dahil ang tunay na mayaman ay hindi nag-i-invest sa pagpapahanga sa ibang tao. Nag-i-invest siya sa pagbuo ng buhay na hindi na niya kailangang ipaliwanag. Kung may natutunan ka sa video na ito, huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-on ang notification bell para sa mas marami pang videos tungkol sa negosyo, pag-iipon, investments at financial freedom. At ikaw, alin sa 10 sikreto ang pinakamahirap para sa iyo na panatilihing pribado at bakit? I-comment mo ang sagot mo sa ibaba. Maraming salamat sa panunood at tandaan, hindi lahat ng kayamanan ay kailangang ipakita. Minsan ang katahimikan ang susi sa pagyaman.